Kapag nire-request ng mga followers, dapat pagbigyan. Tara, i-vlog na natin to. A day in the life of a Filipino teacher dito sa Thailand. Nagsisimula nga ang aking umaga sa pamamagitan ng pag-prepare ng aking mga bags. Siyempre, dapat i-check mo lahat kung ano yung mga nasa bag mo at kung may nakalimutan ka Ito pa. Ang dapat hindi ko makalimutan, guys, ang aking ID. Dahil ang ID namin ay ang nagsisibing biometrics na iniscan namin sa gate ng At school. syempre, dapat ilabas na rin ang susi ng aking kwarto. Para paglabas ng pintuan ay hindi na ako maghalongkat dito sa Alam bag. niyo, guys, talagang ganito lang ang routine ko dito. Simula nang lumipat ako dito sa bagong school At ko. alam niyo ba, guys, na hatid sundo kami ng school van dito sa aming apartment. Therefore, hindi na namin kailangan mamasahe pa. Kaya naman talagang ang sweldo ay talagang buong-buo namin makukuha. Pero syempre, guys, we also need to pay our taxes. 7:25 in the morning nga kami dinadaanan ng school van dito sa harap ng aming apartment. Mga marit pare, masyado akong masunurin sa Basta time. naniniwala ako na since nakikisabay kami, dapat mauna kami. At hindi yung kami pa ang iintayin ng van, di ba? Mas nakakahiya naman We're yun. all set na guys, kaya naman tara na, baba na tayo. And before leaving the room, dapat i-check din yung mga lights kung na-turn off. Pati ang aircon, dapat na-turn off din. Basta dapat i-double check lahat, pati mga gripo i-double check. Lahat ng mga plugs dapat i-unplug. At since wala pa namang 7:25, pwede pa akong maglakad pagong. Charis! At ang service nga namin na school van ay marami pang dinadaan ng mga ibang teachers bago makarating sa amin. Ganito nga lang ang itsura ng hallway ng aming apartment. Sobrang maintained, sobrang linis, at syempre sobrang secured dahil nga Napakaraming CCTVs all at around. syempre bago ako bumaba ay dinodouble ako ang aking door para naman secured talaga. Pero guys, alam nyo ba na kahit iwan ko naman bukas yan, walang papasok dyan at walang mawawala Dahil dyan. ang Thailand nga ay para ding ibang countries na very Na safe. tipong pag may nakalimutan ka like wallet, cellphone, ay ibabalik pa sa iyo at makakarating sa iyo ang cellphone at wallet na nawala mo. Dito nga pala guys sa Thailand, tahimik ang kapaligiran Basta ha. sa mga public places, gaya ng kanilang mga public transports, tapos sa mga loob ng mga apartments na yan, napakatahimik, walang nagsisigawan, walang nagdadaldalan, kaya dapat observe silence. At pag may napakaingay na, alam mo na, may Pilipino around. Charot! O, diba? Talaga naman nag-elevator ako, no? Para maisulit yung binabayad ko rito sa apartment. Ito Char! ang aming apartment ay may sensor pa rin sa loob. So dapat pindutin mo pa rin yan para magbukas ang pinto. Diba? Bongga! Kaya naman eto na ako, magsa-7:25 na. Good morning! At mula nga dito sa side ng aming apartment ay dapat tumawid kami sa kabilang side dahil doon dadaan yung van. Kami na nga pala yung mga huling dinadaanan ng van. So, after kaming madaanan ay diretso school na kami. Ito na ang aming service, ang school van ng aming At school. dito nga sa loob ng school van ay hindi lang po mga Filipinos ang nakasakay ha. Kaya bawal din ang maingay. Kasi nga dahil sa van na to ay mga international passengers din ang nakasakay. Charis! And we have just arrived dito nga sa school. At dapat pumila ka para scan ang iyong ID at mag-sign ng time in. At dahil 8:30 pa nga ang aming assembly sa hall, dumiretso muna ako dito sa aking science room. Oo nga pala, lahat kaming mga teachers dito sa international school na ito ay may kanya-kanyang classroom. So ito ang aking science room, hindi ito science lab ha, bukod pa yung science lab. Dito sa science room ay pupunta yung mga estudyante at dito ko sila tuturuan ang mga grade 7, grade 8 at grade 9. Pagkadating ko nga, ilalapag ko lang ang aking mga bags at konting ligpit-ligpit. Alam nyo ba guys, hindi pa nga ako nakakapagsimulang mag-decorate kasi nga wala akong printer dito sa Saraburi. Pero don't worry guys, bago mag-Monday, dapat ay nakapag-decorate na ako dahil sa Sunday ay may parents orientation naman kami. Ito nga pala yung mga una kong ginagawa din sa classroom. Nagpupunas-punas at tinurn on ko na nga yung lights at syempre dapat i-turn on na rin yung dalawang air conditioners. Nakapagdala na nga pala ako guys kahapon dito ng ilang mga gamit gaya ng mga staplers, markers, mga tapes, red pens, pati yung aking sariling lab gown ay nadala ko na rin At dito. syempre, Guys, yung ilang pang decorate ng classroom ay nadala ko na rin gaya nga nitong solar system. Pero syempre marami pa akong dapat pagandahin gaya ng 3 bulletin boards at yung mga wall sa likod. Dapat malagyan ko pa yan ng mga decorations. At guys, eto yung mga ipande-decorate ko. Bala ko silang ihang dyan sa ceiling. Para naman parang naka-float yung effect at para magmukha talaga silang nasa outer space, diba? Talaga namang umaandar na naman ang wild imagination ng inyong Bulakenyong Gala. Pagdating kasi talaga sa mga classroom decorations, talaga namang hindi sa akin pwede yung pwede lang. Dapat talaga pwedeng pwede. Charis! At time check mga mare at pare, mag-8:30 na nga kaya punta tayo dun sa hall. Ito nga guys, yung ginagawa namin this week everyday. Nag-a-assembly muna kami sa hall, tapos may konting activities, tapos may mga trainings at may kanya-kanyang mga department meetings na rin. Dito nga sa aming morning assembly ay syempre may mga group presentations din. Then it's almost lunchtime guys. Ang tawag nga pala dito sa Thai food na hinanda ng cafeteria ngayon ay pad kapaw. Kung titingnan mo siya ay para siyang giniling na Pinoy version. At pagdating nga ng hapon ay panibagong mga training sa iba't ibang mga department
apartments. At ito nga pala ang aking partner sa STEAM subject, si Kratay. Half British yan, half Thai. Marami nga dumadalaw sa akin dito sa aking science room. Dinadalaw ako hindi para magmarites ha, walang mga marites dito sa international school. Nasa na kaya yung mga marites? Charis! Ay, sa wakas, natapos na ang training at tapos na rin ang araw. Kaya naman tara na, uuwi na tayo. Bago tayo lumabas, dapat i-double check din yung dalawang air conditioners kung naka-off na, pati yung mga lights, dapat i-turn off na rin. Pero may last assembly pa dun sa hall kung saan tayo nag-morning assembly. At bago nga ako tuluyan lumabas ng classroom, ay dinouble check ko muna yung mga documents na dapat kong dalin bukas dahil marami na naman ako aasikasuhin bukas, guys. After natin mag-final assembly, ay ihatid na ulit tayo ng van doon sa aming apartment. O diba? Buhay International School. And this is the life of an OFW teacher here in Thailand. Malay nyo, next time, kasama ko na kayo dito. Kaya naman, keep praying lang at keep hoping dahil maaabot natin lahat ng ating mga pangarap. Kaya see you in Thailand!